Salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa wika mong banal. Salamat po, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, sa bugtong mga anak, salamat po. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, makailan kong patatawarin ang aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya, ang kanyang asawa, mga anak, at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan pa ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat. Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal. Sabay wika, magbayad ka ng utang mo. Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya. Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita. Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa lingkod hanggang sa ito'y makabayad. Nang makita ng kanyang mga kapwa lingkod ang nangyari, siya'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari. Kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo, hindi ba dapat ring mahabag ka sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinibilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit, kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang unang pagkakataon na makapagmisa tayo dito sa baba ng Divisoria Mall na sakop ng Barangay 271. Para mas maintindihan po natin ang mensahe ng ating pong Ebanghelyo na ibinigay ipinahayag mula sa Ebanghelyo ni San Mateo, pinapaunawa ni Jesus sa atin, maging sa lahat po ng mga tagapakinig, kung paano natin patatawarin ang ating pong mga kapatid. Sino ba dito ang hindi pa nakakaranas mangutang? Wala. Lahat nakaranas mangutang. Kahit naman ako nangungutang. At alam niyo minsan, pag nangungutang tayo, ang bait-bait natin mangutang. Pero kapag sinisingil na, mas masama pa yung sinisingil. Mas masama pa yung inutangan kaysa doon sa nangutang. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, huwag kang ganon. Kung sa mga may utang, magbayad na kayo. Pero maganda rin naman, para lang mas maintindihan, kung sakasakali na may utang ka, tapos hindi mo nabayaran, dapat ikaw na mismo nagkukusa. Hindi yung pinagtataguan mo. Hindi yung nagtatago ka. Kapag na-corner ka, doon ka nagmamakaawa.
Pero gaya na nga, no, lahat tayo nakaranas na mangutang. Lahat din tayo nakaranas na may mga pagkakataon na yung pangako mo, no, nababayaran mo, kaya lang may mga pangyayari na hindi yun matutupad. Kaya lalapit ka, sana, no, dapat ganun eh. Nagkukusa kang lumalapit para na ipapaliwanag mo yung sitwasyon at nawa maintindihan. At nang sa ganun, nagiging okay. Hindi yung, di ba, pinagtataguan mo. So, hindi magandang ugali yun. Kaya lalo na pagdating sa pagpapatawad. Kaya nga pinigay ni Jesus itong halimbawa ng utang, na mayroong may utang, nakiusap, pinatawad, at inaasahan na siya rin ay matututong magpatawad. Kasi dapat alam na natin yung sitwasyon. Dapat alam natin at nauunawaan natin na kapag nangutang ka, hindi mo kakayanin magbayad ayon sa ipinangako mo. Ganun din tayo lahat eh. Kaya tinatanong ko, sino ba dito ang hindi nakaranas mangutang? Sino ba dito yung hanggang ngayon hindi pa nagbabayad dun sa inutang? Nakalimutan na lang nung inutangan. Ganun din po pagdating sa kasalanan. Lahat tayo nagkasala sa Panginoon. Hindi ko alam kung may kakilala ba kayong tao na hindi nagkasala sa Panginoon? Pero lahat, kahit ako, kahit kami mga pare, nagkakasala sa Diyos. Pero sa tuwing lumalapit tayo sa Diyos, at ito yung nais na ipaunawa sa atin, kapag lumapit tayo sa Diyos, humingi tayo ng tawad, pinapatawad tayo ng Diyos. Hindi siya nagbibilang, no? Ilan na ba kasalanan mo sa akin? Nakaka 100 ka na. Wala siyang binibilang. Kasi kapag lumapit ka, humingi ka ng tawad sa Diyos, burado na lahat. Kung may magawa ka man na bagong kasalanan, dun lang ulit yan para bang, 1, 2, 3. Hanggat hindi mo ito pinagsisisihan. Hanggat hindi mo inihingi ng tawad. Naintindihan po ba? Yan. Kaya, hindi ko alam, no? Nahihiya ba kayo na lumapit sa Diyos? Nahihiya ba kayo na humingi o mag-sorry sa Diyos? Pag tinanong ko ba kayo ngayon, isa-isa, kailan ka huling nagkumpisan? Ba, ito mga ito. Kailan kayo huling nagkumpisan? Last year. Yung iba, parang dahil hindi nagkukumpisan, ginagamit natin yung dahilan na, diretso na lang sa Diyos. Pwede naman, no? Diretso sa Diyos. Kaya lang, Katoliko tayo, mayroon tayong pamamaraan ng paghingi ng tawad sa Diyos. Kung maintindihan, kung hindi ka Katoliko, okay, yun ang paraan nyo. Pero kung lahat tayo naririto, Katoliko, yung paraan natin, magkumpisan. So ngayon, bakit hindi nagkukumpisan? Nahihiya ka ba? Natatakot ka ba? Na hindi na mapapatawad yung kasalanan mo? Walang anumang kasalanan kapag pinagsisihan, kapag hiningi ng tawad, ay patatawarin ng Diyos. Kahit gaano kaliit, kahit gaano kalaki, kapag pinagsisihan mo, umasa ka, patatawarin yan ng Diyos. Hindi tayo dapat mahiya. Kaya nga, no, isang bagay na hinihiling natin sa Diyos, so magkaroon tayo ng lakas ng loob eh. Kasi tayo yung may kasalanan, so tayo dapat yung lalapit para mag-sorry. Kaya gaya ng sinasabi ko kanina, kung sino yung may utang, siya yung dapat na magkaroon ng lakas ng loob, humarap, lumapit, kausapin yung inutangan. At muli, no? Kasi yung tanong ni Pedro, ilang beses ko ba patatawarin? 7 beses ba? Sabi ni Jesus, hindi. Hindi niya sinasabing 7. Hindi, 70 ulit pa nito. Kung mabibilang mo pa. Kasi I'm sure wala naman taong makakagawa ng ganyang karaming kasalanan sa iyo. Sa iyo. Pero maganda mapagtuunan, yun tayo mismo. Lumalapit ba tayo kapag tayo ay nakakagawa ng kasalanan? O pinaninindigan na lang natin na wala na.
hayaan na natin magkahiwalay tayo. Hayaan na natin di naman manumbalik yung ating ugnayan, yung ating relasyon. Sana po mga kapatid, nasa panahon tayo ng Kwaresma, naghahanda tayo sa mga mahal na araw, at ang pinaka-importanteng paghahanda ay yung tayo po ay makapagsisi sa ating mga kasalanan. Amen?